Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Sa nakaraan ng ating kwento ay hindi makapaniwala si Jindan sa nangyari, iniisip niyang imposible para sa isang martial arts warrior na malayang gumalaw sa ilalim ng willpower na mula sa antas ng Dominator level master at hindi niya maunawaan kung paano ito nagagawa ni Ming. Doon na pinalaya ni Ming ang kanyang tatlong kulay na enerhiya at sinabi na nakakahiya na paulit-ulit na binabanggit ni Jindan ang tungkol sa willpower dahil kung ito nga ay tunay na kapangyarihan ng Dominator level master dapat ay kayang pigilan ito si Ming, ngunit malinaw na hindi ito nangyayari. Agad siyang umatake gamit ang kanyang palad. Tinangka ni Jindan na pigilan gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sa sobrang lakas ng enerhiya ay napaatras siya at halos bumagsak, ngunit bago pa man siya tuluyang tumama sa lupa, mabilis na lumitaw si Ming sa kanyang likuran at muling inatake gamit ang isang malakas na suntok. Habang pinupuruhan siya ng suntok, inamin ni Ming na inakala niyang ang ikatlong mandirigmang makakalaban niya ay magiging napakalakas, kaya gumamit siya ng isang mamahaling pil na nagkakahalaga ng 150,000 martial coins, ngunit matapos makita ang kahinaan ni Jindan, naramdaman niyang nasayang lamang ang kanyang 150,000 coins sa isang basura at inutil na kalaban. Sa lakas ng huling suntok ni Ming ay bumagsak si Jindan sa lupa, nananatiling nagtataka kung paano ito nangyari, at nang maramdaman niyang wala na siyang panalo ay agad siyang sumuko at humiling na tumigil na ang labanan, ngunit sa sobrang galit ni Ming dahil sa nasayang niyang pil ay hindi niya ito pinakinggan. Tumalon siya sa ibabaw ni Jindan, sinira ang balakang nito at paulit-ulit siyang pinagsusuntok habang nagsasabing kasalanan ni Jindan kung bakit nasayang ang kanyang 150,000 martial coins at dapat sana ay naging malakas ito para hindi masayang ang kanyang ininom na pil. Labis na ikinagulat ng mga nanunood ang matinding bugbog na inabot ni Jindan. Nabanggit ni Zhang Heng na kakaiba talaga ang kanilang boss dahil hindi ito interesadong kumita ng pera, pero galit na galit ito sa nasayang na pil. Sang-ayon naman si Meiro at sinabing kung siya man ang gumastos ng 150,000 coin sa isang mahina at walang silbing kalaban, tiyak na magagalit din siya. Matapos ang paulit-ulit na pambubugbog ay nawalan ng malay si Jindan at saka lamang siya iniwan ni Ming. Idineklara ng announcer na tapos na ang lahat ng laban sa antas ng martial arts warrior. Lahat ng tatlong laban ay napanalunan ni Ming. Binigyang pagbati ng announcer ang mga miyembro ng Yin Yang Group sa pagkakapanalo sa lahat ng laban at pinaalalahanan ang lahat na magpahinga dahil sa susunod na araw ay ang mga martial arts masters na ang maglalaban. Sa kabilang banda, lahat ng taong natalo sa pagtaya laban kay Ming ay hindi makapaniwala at labis ang pagkainis. Sinisisi nila si Ming sa kanilang pagkatalo at iniisip kung saan nakuha ng Yin Yang Group ang isang napakalakas na mandirigmang gaya niya dahil sa hindi inaasahang pagkapanalo nito sa tatlong magkasunod na laban. Marami sa kanila ang nawalan ng malaking halaga. Habang labis ang pagkainis ng pinuno ng Black Dragon Group, galit nitong sinabi na walang silbi ang tatlong mandirigmang iyon dahil sa kanila ay nawalan siya ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos nito, ipinakita ang eksena sa lunch area kung saan nakaupo si Sister Murong sa harap ng listahan na naglalaman ng buong talaan ng kita at gastos. Habang sinusuri ang talaan, ipinaliwanag niya na ibabawas muna mula sa napanalunang pera ang bayad sa venue para sa paglahok ang bayad sa mga martial arts saint na kanilang hinirang bilang proteksyon, pati na rin ang 300,000 martial coins na ginastos sa pagbili ng dalawang pil. Pagkatapos ng mga kaltas na ito, sinabi niyang kumita pa rin sila ng malaking halaga. Ipinabatid ni Sister Murong kay Ming na sa tatlong laban niya ngayong araw nanalo siya ng 4,500,000 martial coins. Agad na nagpahayag din si Zhang Heng ng kasiyahan at tusong sinabi na kumita rin sila ng malaki dahil kay Ming. Sumang-ayon si Meiro at sinabing malaki rin ang kinita niya mula sa pustahan sa laban ni Ming at unang kukunin niya ang kanyang bahagi ng tubo bago niya ibalik ang natitira sa iba. Isinalaysay naman ni Xian kay Ming na ang pil na ginamit niya ay mula sa isang martial arts saint na senior nila. Ipinadala umano ito ng saint at nais niyang makilala si Ming pagkatapos ng laban upang personal siyang kausapin. Lubos na ikinagulat ni Ming ang balita at naitanong kung sino ang martial arts saint na ito na nagpadala ng espesyal na pil at gustong makipagkita sa kanya. Pagdating ni Ming sa isang kwarto kung saan naroon ang isang master ng martial arts, nagulat siya nang malamang ito pala ay ang vice headmaster. Buong galak na sinalubong siya ng vice headmaster at sinabing alam na niyang mananalo si Ming kaya ganoon na lamang ang kanyang naging suporta. Kinumpirma rin itong ibinente niya ang pil sa murang halaga para kay Ming kahit napakamahal nito sa merkado. Nagpasalamat si Ming dahil sa pagbigay ng proteksyon sa kanila at sa pagbigay ng pil.
Ngunit tinugon siya ng Vice Headmaster na huwag na siyang magpakapormal dahil sa arena hindi siya Vice Headmaster kundi isa ring sugarol at kumita siya ng malaki dahil kay Ming. Mula sa kanyang pass inilabas ng Vice Headmaster ang isang token at ipinakita ito kay Ming. Ipinaliwanag niyang ito ay isang virtual sky token na ipinadala mismo ng punong guro ng Dongqi Academy para kay Ming. Layunin ng token na dalhin siya sa isang ibang mundo na tinatawag na Virtual Sky Realm kung saan makakahanap siya ng maraming kayamanan. Binigyang diin ng Vice Headmaster na napakahalaga ng token na ito at inaasahan niyang ganap itong mapakinabangan ni Ming. Sa tabi nila ay ngumiti si Xian at sinabing tila malaki ang interes sa kanya ng mga nakatataas sa Dongqi Academy. Nagpahayag siya ng pagbati at good luck para sa lahat ng tagumpay ni Ming. Sa sandaling yun nag-isip si Ming ng malalim nagtataka siya kung gaano talaga ka-espesyal ang kayamanang ibinigay sa kanya. Dahil kahit para sa isang martial arts saint na Vice Headmaster ay kailangan pang e-request ito para makuha ang pambihirang token. Dito ipinaliwanag ni Beiming kay Ming ang tungkol sa Sky Realm. Ayon kay Beiming maraming sibilisasyon sa planetang ito ngunit bago pa man sila dumating napakamaningning na ng kasaysayan ng sangkatauhan. Noon may isang emperor na napakalakas at matatag at lahat ay yumuyuko sa kanyang kapangyarihan. Itinuturing niya ang sarili bilang Emperor of Heaven at kahit ang mga martial arts god ay sumusunod sa kanyang mga utos at tinawag siyang Emperor of Heaven. Itinatag ng Emperor of Heaven ang isang puwersa ng mga Valkyrie at inutusan niya ang mga ito na pagdugtong-dugtungin ang lahat ng maliliit na mundo. Ginawa niyang sentro ang sarili niyang maliit na mundo at ikinabit dito ang iba pang mga mundo. Ang mundong kinaroroonan nila ngayon ay kabilang sa mga mundong nakadugtong sa core na ito ng Emperor. Ayon kay Beiming kahit na nawala na o namatay na ang mga Valkyrie ang virtual na mundong iyon ay nananatili pa rin at mananatili hanggat walang isang matinding pagkawasak. Ipinaliwanag niya kay Ming na kung nais nitong makapasok sa virtual world kailangang mayroon siyang token, dahil kung wala ito imposible ang pagpasok. Tinanong ni Ming kung kapag pumasok siya sa Sky Realm ang kanyang tunay na katawan ba ang pupunta roon o ang kanyang projection lamang. Inisip niya na posibleng ang kanyang isipan kamalayan o kaluluwa lamang ang lilipat habang nananatili ang kanyang tunay na katawan sa kasalukuyang mundo. Ipinaliwanag sa kanya na kahit projection lamang ang pumasok doon kapag ito'y nasira maaapektuhan din ang kanyang tunay na katawan kaya't napakahalaga ng pag-iingat. Dagdag pa rito bukod sa mga martial arts treasure may mga kuweba rin sa ilalim ng lupa sa Sky Realm na maaaring maglaman ng hindi mabilang na kayamanan. Kapag nakahanap siya ng anumang bagay doon maaari niyang kopyahin ito at dalhin sa totoong mundo. Dahil dito napakataas ng halaga ng token na ibinigay sa kanya. Lubos na natuwa si Ming at agad na sinabi na kailangan niyang sulitin ito kaya't masayang inaya na pumunta sa virtual world ng Valkyrie upang tingnan kung anong maaaring makuha roon sabay aktibo ng token. Habang nananatili ang kanyang totoong katawan sa mundo ng realidad ang kanyang projection naman ay agad lumipat papunta sa kabilang mundo sa loob ng virtual world. Ipinakita pagkatapos ang eksena sa virtual world at napakaganda ng mundong yun at may dalawang lalaki na nakaupo roon. Isa ay may dilaw na buhok at ang isa na may bughaw, sa katunayan silang dalawa ay parehong mga emperor. Ang batang may dilaw na buhok ay ang emperor ng Rosefinch Dynasty samantalang ang bughaw na buhok ay ang Asher Dragon Emperor. Ang Rosefinch Emperor ay tila nagtatanong sa kasama niyang kung bakit siya pinatawag roon, bakit siya binigyan ng ganitong anyo at bakit silang dalawa ay nasa katawan ng mga bata. Sa kabila ng kanilang edad ngayoy tila muling naging mga bata ang anyo nila. Ipinaalala ng Dragon Emperor na noong pareho pa silang nasa yugto ng martial arts magkasama silang dumalaw sa lugar na ito at maraming kayaman ang kanilang natamo kaya't pinatawag niya muli ito upang sariwain ang lumang mahika. Gayunman tila napansin niya na hindi natuwa ang kasama niya. Ngunit napatawa rin ng Rosefinch Emperor at sa isip nito ay hindi naman yun totoo dahil sa totoo lang ay masaya siya. Alam niyang pareho na silang naging emperors at ngayon ay wala na silang masyadong oras para sa sarili. Noong una silang bumisita sa lugar na ito nasa yugto pa lamang sila ng kanilang martial arts journey at kapwa pa sila mga prinsipe, ngunit matapos maging emperors naging mahirap na ang maglaan ng oras para sa sarili. Habang nakaupo sila roon may lumitaw na liwanag sa kanilang harapan, mula roon ay lumabas ang projection ni Ming. Habang tinitingnan niya ang paligid na sambit niya na tunay ngang napakaganda ng virtual world.
Pinaalalahanan siya Beiming na siya ngayon ay nasa virtual world at ang patakaran sa mundong ito ay naaayon sa antas ng realm ng sinumang pumapasok dito. Dahil siya ay nasa yugto pa lamang ng pagiging warrior, ang lahat ng bagay sa mundo ring ito ay naaayon sa antas na yun, kabilang na ang antas ng kahirapan. Pinaniniwalaan na ang token na ginamit niya ang siyang nagpadala sa kanya dito at matapos masukat ang kanyang kapangyarihan ay itinugma rin ng sistema ang antas ng kahirapan sa antas ng isang martial arts warrior. Umupo si Ming sa lupa, kinuha ang isang damo at isinubo ito, sabay sabing ang damo sa virtual world ay kapareho ng sa kanilang mundo, wala itong pinagkaiba. Sa nakita niya tila hindi mo aakalaing pawang mga projection lamang ang lahat. Habang pinagmamasdan siya ng dalawang emperors, napansin ng Rosefinch Emperor ang kanyang pagdating at naisip sa sarili kung aling puwersa kaya ang nagpadala sa batang iyon sa virtual world, lalo na't naroon din sila pareho. Naalala niyang noong sila ay unang dumating sa mundong ito ay labis nilang ikinatuwa ang karanasan at muling nabuo sa kanyang isipan na paglaruan ang batang ito tulad ng ginawa nila noon. Bagaman sa una ay tila pumalag ang Dragon Emperor at sinabing dapat ay huwag na nilang gawin yon dahil nakakahiya para sa dalawang matanda na manggulo sa isang batang wala pa sa kanilang level, sabay tumayo ang Dragon Emperor at sa isip nito ay nagustuhan din niya ang ideya ng kanyang kaibigan. Ngayong naroon na sila pareho, na pagdesisyonan nilang lapitan si Ming upang bahagyang paglaruan ito. Tumayo ang Dragon Emperor at Rosefinch Emperor at sabay na lumapit kay Ming na labis ang pagkagulat nang makita ang dalawa. Sa isip ni Ming hindi niya kilala ang dalawang ito at iniisip pa kung sino sila. Tumingin sa kanya ang Dragon Emperor at tila tinanong kung saan siya nagmula at ano ang ginagawa niya roon. Kasabay nito mabilis na tinaas ng Rosefinch Emperor ang kanyang braso at may halong galit na ipinahiwatig na hindi ba niya alam na sakop nila ang lugar na ito. Inihayag niya na dapat ay magbayad si Ming ng upa para sa pagpasok sa kanilang nasasakupan. Dahil dito hindi rin napigilan ni Ming ang sarili at napuno ng galit, inakala niyang sinusubukan lamang siyang takutin ng dalawang bata. Para sa kanya ang dalawang batang yun ay hindi pa tumutubo ang buhok at ngayon ay nagpapanggap na malalakas. Iniisip niyang hindi siya basta-basta magpapatalo kaya't tila sinabi niyang mas mabuting bumalik na lang sila sa kanilang mga magulang kung hindi ay mapapasa kanila ang kanyang sampal. Nagkatinginan ang dalawang emperor at saglit na natahimik. Ilang sandali lang ay sabay silang nagtawanan, tila nagtatawanan sa katotohanang inakala ni Ming na hindi pa sila tinutubuan ng buhok. Tinuro pa nila ang isa't isa habang inaakalang ang tinutukoy ay ang kasama. Ngunit malinaw na ipinakita ni Ming na silang dalawa ang tinutukoy niya, pareho silang mga bata sa kanyang paningin. Lumapit ang Rosefinch Emperor at nagsalita sa Dragon Emperor, ipinahihiwatig na bagaman bata pa ang itsura ni Ming, napakainitin ng ulo nito at labis ang kayabangan. Nagpresenta siyang mauna, nais niyang turuan ng leksyon ang bata. Ngunit agad siyang pinigilan ng Dragon Emperor na tila nagbabala na huwag masyadong seryosohin dahil baka ikamatay pa ng kaawa-awang bata ang labanan. Lumapit ang Rosefinch Emperor kay Ming, tila ipinaalam na oras na para maturuan siya ng leksyon. Ngunit buong tapang na humarap si Ming sa kanya at sa pagkakakilala niya sa kausap mukhang mas bata pa ito sa kanya. Kaya't buong kumpiyansa siyang nanatiling nakatayo, handang tanggapin ang unang suntok habang iniisip na hindi na niya ito hahayaang makasunod pa ng kahit isang suntok. Sa loob naman ng isipan ni Ming, napaisip siya kung ang batang ito ay anak ng isang kilalang pamilya at nagpunta lamang sa virtual world para maglibang. Kung siya ang makakatalo rito, baka maging komplikado pa ang sitwasyon. Habang inihahanda ng Rosefinch Emperor ang kanyang suntok, sumugod siya upang atakihin si Ming. Ramdam ni Ming ang lakas ng enerhiya mula sa paparating na suntok kaya't agad niyang inilabas ang kanyang Dragon Sword upang pigilan ito. Kaagad din niyang iniutos kay Beiming na tanggalin ang lahat ng pagpigil sa kanyang katawan at ibigay ang buo niyang lakas. Gayunman, napakalakas ng suntok ng Emperor, sa sobrang lakas nito ay nabasag ang lupa at nagdulot ng matinding pinsala. Sa kabila ng pagsalubong ni Ming gamit ang kanyang espada, na itulak siya pa atras hanggang sa bumagsak siya sa isang pader na halos nag-iba. Napagtanto ni Ming na kung hindi niya agad tinanggal ang suppression at hindi niya nailabas ang kanyang Dragon Scale Sword, tiyak na napira-piraso na ang kanyang katawan. Habang pinagmamasdan ng dalawang batang lalaki, naisip ni Ming ang laban niya noon sa mga mandirigma ng legendary Stonewall. Mayroon siyang batang prinsesang nakalaban noon at kasing lakas ng mga ito ang prinsesang yun. Sa isipan ni Ming, hindi niya maiwasang isipin na ang dalawang batang ito ay tila mga demonyo sa lakas.
Kasing lakas sila ng mga mandirigmang nakalaban niya noon o baka nga mas malakas pa. Napagtanto niya na ang mga bata sa panahon ngayon ay tunay na makapangyarihan. Ipinahayag ni Beng Ing sa kanyang master na ang dalawang ito ay hindi ordinaryong mga bata. Sa kanyang pananaw ang mga ito ay makapangyarihang mga master na nakalaban na rin ng ibang malalakas na nilalang. Maging ang Rose Finch Emperor ay labis ding namangha. Bagaman pareho sila ng antas parehong nasa martial arts warrior hindi niya inaasahan na masusupil ng batang ito ang kanyang suntok. Para sa kanya nangangahulugan ito na taglay ni Ming ang pambihirang lakas ng katawan na higit sa karaniwan. Sa kabila nito hindi nagtagal ay sumabat ang Dragon Emperor tinawag ang kasama niyang si Little Bird at sinabing hindi nito kakayanin si Ming. Gusto niyang siya naman ang susubok ngayon dahil tapos na ang pagkakataon ng kasama. Ngunit mariing tumutol si Little Bird ipinaalala niyang siya ang unang umatake at dahil doon ay siya dapat ang may karapatan sa ikalawang suntok. Ipinagmalaki pa niya na nasaktan si Ming dahil sa kanyang unang atake at nais na niya itong tapusin. Ngunit mariing iginiit ng Dragon Emperor na siya naman ngayon. Para sa kanya malinaw na hindi ordinaryong genius si Ming kundi isang tunay na kahangahangang talento. Sinabi niyang si Little Bird ay nauna ng umatake kaya siya na dapat ngayon. Ngunit tila nagkakaroon sila ng pagtatalo dahil sa halip na kalabanin si Ming sila pa ang nagtatalo sa isa't isa. Sa kabila nito napaisip si Ming na tila nagkamali siya sa paghusga sa dalawang ito. Mali ang akala niyang mahina sila, hindi lang sila malakas kundi tunay na pambihira. Gayunpaman handa siyang harapin sila ng buong lakas, para sa kanya kahit gaano pa sila kalakas basta't nasa warrior realm pa rin sila wala siyang dapat katakutan. Agad niyang inilabas ang kanyang protection inactivate ang kanyang chaos art at tai art at sumugod gamit ang kanyang espada upang umatake. Agad namang sumagot ang Dragon Emperor kung espada rin lang ang labanan handa rin siyang lumaban gamit ito. Tumayo ito sa harapan ni Ming at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Bumukas ang isang formation sa kanyang harapan at mula rito ay lumabas ang napakaraming espada. Ang pangalan ng formation na ito ay Deep Asher Sword Array. Ang mga espada mula sa formation ay sabay-sabay na umatake kay Ming. Ngunit hindi nagpahuli si Ming, mabilis siyang naglabas ng mga flags na nagsisilbing pangbuo ng formation mula sa kanyang panig. Gumawa siya ng sariling formation upang harangin ang lahat ng espada mula sa kalaban. Matagumpay niyang naipagtanggol ang sarili laban sa mga atake at muling sumugod. Kasabay nito mabilis na kumilos ang Dragon Emperor at kinuha ang isang pirasong damo mula sa lupa. Ginamit niya ang kanyang natatanging teknik na Blue Dragon Thorn at inihagis ang damo kay Ming. Subalit mabilis ding gumamit ng Astral Step si Ming upang umiwas sa atake at nakaiwas mula sa diretsyong tama. Sa patuloy na pagsugod ni Ming ginamit niya ang kanyang natatanging True Appearance Sword Style, gumamit siya ng Killing Array at sa lakas ng kumpiyansa ipinahayag niyang anuman ang gawin ng mga kalaban alam na niya ito, sapagkat ginagamit niya ang Deduction Arts. Ngunit hindi rin nagpahuli ang Dragon Emperor at may tusong ngiti ipinahiwatig niyang kung Deduction Arts ang gamit ni Ming mas maganda at subukan niya ito. Gumamit siya muli ng isang kapirasong damo mula sa paligid pinatigas ito gamit ang kanyang kapangyarihan at ginamit iyon upang harangin ang espada ni Ming. Lumalabas ang napakalakas na enerhiya mula sa kanilang dalawa habang nagbabago bago ang posisyon nila atras at sumusugod. Maging si Ming ay labis na namangha sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala paanong nagawa ng isang bata na gamitin lamang ang isang piraso ng damo upang harangin ang kanyang Dragon Sword. Hindi niya mapigil ang magtanong paano kung espada talaga ang hawak nito ano na kaya ang mangyayari. Ngunit mas lalo siyang nabigla sa tanong na yun sa sarili paano niya nagamit ang damo na parang espada. Tugon ng Dragon Emperor hindi talaga kailangan ng espada. Kung nasa isip mong ang gamit mo ay espada kahit damo ay maaari mong gamitin bilang sandata. At habang pinagmamasdan ang ginagawang estratehiya ni Ming ipinahayag niya na tila ginagamit nito ang Two Appearance Yin Yang Killing Array at ang Yin Yang Swordplay. Hindi pa raw siya nakatagpo ng isang genius na kagaya ni Ming kaya tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Ngunit matigas ang sagot ni Ming, hindi niya basta-basta ibibigay ang kanyang pangalan, kung nais talaga nila itong malaman kailangan muna nila siyang talunin. Ngunit sagot ng Dragon Emperor tila hindi pa talaga alam ni Ming kung gaano siya napapahamak. Pinayuhan siya nitong sabihin na lamang ng tahimik ang kanyang pangalan. Hindi pa nga raw nila ginagamit ang buong lakas nila. Kapag sineryoso nila si Ming wala nang kailangang labanan,
dahil tiyak na mamamatay ito sa kanilang kamay. Samantala nang makita ng Rosefinch Emperor ang kanilang kinatatayuan, labis ang kanyang pagkagulat. Habang abala sila sa pag-uusap, lihim na naglatag si Ming ng mga flag sa paligid ng kanilang kinatatayuan upang makabuo ng formation. Sa gitna ng labanan, nagawa ni Ming na itago at ayusin ang formation na ito nang hindi nila namamalayan. Napagtanto ng Rosefinch Emperor na tunay ngang isang genius si Ming. Sa kalagitnaan ng laban, naglatag ito ng isang espesyal na formation para mahuli sila. Bagaman nakablock ang karamihan sa kanyang senses dahil sa virtual world na ito, dama pa rin niya ang kakaibang presensya ng formation na yun. Sa puntong yun, inactivate na ni Ming ang kanyang formation at ginamit ang lahat ng kanyang teknik upang maisakatuparan ito. Ngunit namangha lalo ang Rosefinch Emperor dahil hindi lamang isang henyo si Ming, nagtataglay din ito ng god-level deeper veins. Sa panig ng Dragon Emperor, dama niyang sa ngayon ay hindi muna sila makakatakas sa formation na ginawa ni Ming at hindi rin niya tiyak kung ano ang balak gawin nito sa kanilang pagkakatrap sa loob. Hindi niya alam kung plano ba silang patayin. Habang iniisip niya ito, ipinaalala ni Ming sa dalawa na kung kaya nilang gumamit ng buong lakas sa pag-atake, hindi rin siya magdadalawang isip na gawin yun at hindi siya matatakot na lumaban kahit pa ituring siyang bata. Napansin ng Emperor ang malaking kapangyarihan ni Ming at nakitang seryoso itong umatake na para bang bugbugin lamang sila ng isang walang kalaban-labang nilalang. Subalit hindi ito tinanggap ng Dragon Emperor dahil sa kanyang palagay hindi siya ang maituturing na mahina at wala siyang balak sumunod sa sinasabi ng kasama. Sa panig ni Ming, nasa kanya na ang lahat ng espesyal na teknik, kaya't ginamit niya ang lahat ng ito habang pinapakawalan ang sunod-sunod na mga atake mula sa itaas ng formation direkta sa kinaroroonan ng dalawa. Mabilis ang galaw niya at tuloy-tuloy ang mga pinakawalang strike na pawang mula sa buong lakas na kanyang tinataglay. Inamin niyang hindi niya inaasahan na sa virtual world ay may makakaharap siyang nasa warrior level ng martial arts at higit pa sa inaasahan ang lakas ng mga ito. Gayunpaman, hindi pa siya tapos dahil mayroon pa siyang Art of Deduction at may kakayahan pa siyang maglatag ng panibagong mga formation, kaya't gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kayang tiisin ng kanyang mga kalaban. Habang patuloy siya sa pag-atake, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang pares ng dambuhalang mata, dahilan upang siya'y mapahinto at makaramdam ng matinding kaba. Tumambad sa kanya ang isang napakalaking blue dragon, kaya't agad siyang nagpadali ginamit ang token at tumakas mula roon. Sa kanyang pag-alis, kasabay din itong nawala ang formation na kanyang ginawa na hindi napigilan ng Blue Dragon Emperor. Sa kalagitnaan ng laban, halos tuluyan ang napunit ang kasuotan ng dalawang Emperor dahil sa mga atake ni Ming. Bagaman walang sugat o galaw sa kanilang katawan, tanging ang kanilang mga damit lang ang nasira. Napagtanto ng Blue Dragon Emperor na naramdaman ni Ming ang kanyang kapangyarihan, kaya't mabilis itong tumakas at inisip niyang marahil ay tumatanda na nga sila dahil hindi nila kayang talunin ang isang batang tulad nito. Si Emperor Shizuko naman na mula sa Rosefinch Dynasty ay nakadama ng ginhawa dahil nasa loob lamang sila ng virtual world, kaya't walang ibang saksi sa kanilang pagkatalo at hindi rin nalaman ng bata ang kanilang totoong pagkatao. Kung hindi siguradong paglabas nila, magiging kahihiyan ang pagkatalo nila sa isang mas batang mandirigma. Habang iniisip ng Dragon Emperor ang nangyari, naisip niyang tumakas nga agad ang bata at ang gusto lang sana niya ay malaman ang pangalan nito at kung sino talaga siya. Ngunit ngayong nakalayo na ito, hindi na nila matutukoy pa kung saan ito nagmula o kung anong sektang kinabibilangan nito. Subalit sa kanilang obserbasyon, kapansin-pansing ginamit ni Ming ang isang sword technique mula sa Yin Yang sect, kaya't malamang ay disciple ito ng nasabing sect. Ngunit bukod doon, gumamit din ito ng mga teknik na nagmula sa Immortal Shrine. Naguluhan ang Dragon Emperor sa kanyang mga nasaksihan at hindi niya matanggap ang posibilidad na maaaring disciple ng Immortal Shrine si Ming. Sa kanyang kaalaman, napakabihira lamang ng mga pinipiling estudyante ng Immortal Shrine sa buong mundo at isa lamang ang kilala niyang, kabilang doon isang batang babae. Hindi maaaring si Ming yun, kaya't ang tanging paliwanag lamang ay palihim nitong pinag-aralan ang mga teknik ng Immortal Shrine at hindi ito opisyal na disciple ng nasabing sect. Napagtanto rin ng Dragon Emperor na lahat ng formation na ginamit ni Ming ay may koneksyon sa Yin Yang Killing Array, kaya't malinaw na mula ito sa Yin Yang sect. Isa itong magandang balita para sa kanya dahil ang Yin Yang sect ay kabilang sa ilalim ng Qinglong Dynasty at dahil nalalapit na ang kompetisyon ng Hidden Dragon List, naisip niyang gamitin ito upang muling matagpuan si Ming. Naniniwala siyang lalabas din doon ang binata upang lumahok at sa pagkakataong yun ay makikilala nila kung sino talaga ito at ano ang tunay nitong pagkatao.
Habang binabalangkas ang plano iminungkahi ng Emperor na makipagtulungan kay Sezuko. Kung isasama na rin ng Rosefinch Dynasty ang sarili nitong mga kabataan sa darating na Hidden Dragon List mas magiging kapana-panabik ang laban. Noon kasi ang mga kalahok ay pawang mula lamang sa Qinglong Dynasty pero sa pagkakataong ito bubuksan ito para sa mga kabataan ng Rosefinch Dynasty din. Napagkasunduan na gawing mas malaki ang gantimpala sa kompetisyong ito sapagkat dalawang emperor mula sa magkaibang dynasty ang personal na mangangasiwa. Bagaman sumang-ayon ng Qinglong Emperor sa mungkahi iginiit niyang si Ming ay mula sa kanyang teritoryo kaya't kung sasali ito sa kompetisyon hindi niya hahayaan na maagaw ito ng kabilang dynasty. Ngunit ayon kay Emperor Sezuko wala namang masama kung susubukan nila. Kung sakaling mapaniwala nila ang binata na lumipat sa kanilang panig mas mabuti. Sa huli ang kompetisyon na rin ang magsisilbing sukatan kung gaano nga ba kahusay si Ming at kung kaya ba nitong talunin ang mga henyo mula sa dalawang malalakas na dynasty. Samantala ay pinakita ang eksena sa silid ni Ming pagbalik niya roon ay bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Ramdam niya ang matinding puwersa na kanyang naranasan sa virtual world at sa sobrang pagod at kaba ay hirap na siyang igalaw maging ang kanyang mga daliri. Inamin niya sa kanyang master na labis ang naubos na enerhiya sa kanyang ki sapagkat ginamit niya ang napakaraming formation ng sabay-sabay upang subukang talunin ang dalawang emperor. Bagaman nagpakita siya ng matinding tapang galit pa rin si Ming sa sarili sapagkat sa huli ay natalo pa rin siya. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginamit na teknik hindi pa rin siya nagtagumpay. Hindi niya matanggap na pareho lamang silang nasa warrior level ng martial arts ngunit tila napakalakas pa rin ng dalawang emperor kumpara sa kanya. Pinilit niyang intindihin ang dahilan kung bakit siya nabigo lalo na't batid niya sa sarili na taglay niya ang sapat na lakas upang harapin ang kahit sino maliban na lamang sa isang Dominator Master. Hindi niya lubos maisip kung paano nalampasan ng dalawang yun ang kanyang kakayahan. Sinabi na lamang ni Bing-ing na tunay ngang kakaiba ang mundong kanilang ginagalawan. Bagaman parehong mukhang bata ang dalawang yun sa paningin ni Ming at tila mas bata pa nga kaysa sa kanya, hindi may kakaila na sila'y mga halimaw na nabuhay na sa loob ng libu-libong taon. Ang kanilang antas ng cultivation ay mas mataas kaysa sa inaakala ni Ming kaya't hindi na dapat niyang ikalungkot ang pagkatalo. Dapat niyang maunawaan na ang kanyang nakalaban ay isang martial arts god. Hindi ito dahilan upang panghinaan ng loob bagkus ay isang paalala na kailangan pa niyang magsanay at magpakatatag upang hindi na muling matalo sa susunod. Sa galit at determinasyon nagbitaw ng masasakit na salita si Ming laban sa kanila at ipinangakong darating ang araw na malalampasan niya ang kanilang kapangyarihan at siya mismo ang magiging mas malakas kaysa sa kanila. Sa simula ng eksena makikita ang Asher Dragon Emperor na siyang nakalaban ni Ming sa virtual world. Ito ang parehong batang mayroong bughaw na buhok. Nakaupo itong halatang nababagot ngunit halatang nasa malalim na pag-iisip. Sa harap ng Emperor ay nakatayo ang kanyang tagapaglingkod. Inutusan siya ng Emperor na agad maglabas ng bagong kautusan, ipaalam sa lahat ng mga sect at mga akademya na may malaking pagbabago sa patakaran ng darating na kompetisyon ng Hidden Dragon List, bukod sa pagbabagong ito nadagdagan rin ang mga gantimpala. Kinabukasan kumalat na agad ang balita ang Emperor ng Rosefinch Dynasty at ang Emperor ng Qinglong Dynasty ay sabay na naglabas ng opisyal na utos, magkakaroon ng kompetisyon para sa Hidden Dragon List sa loob ng kalahating buwan. Pareho silang nagdagdag ng mga gantimpala kaya't lalo pang lumaki ang kabuuang premyo. Hindi lang yun ngayong taon ay makikilahok na rin ang mga kinatawan mula sa Rosefinch Dynasty sa kompetisyong orihinal na sakop lamang ng Qinglong Dynasty. Pagkalathala ng balitang ito mabilis itong kumalat sa buong lugar. Sa parehong dynasty lahat ng mga Holy Lands pati na ang malalaking pamilya mga Golden Family, Silver Family at iba't ibang sect ay nagsimulang maghanda. Maging ang mga disciple mula sa mga relihiyosong sect ay nagsipaghanda upang makilahok dahil napakalaki ng gantimpala ngayong taon. Habang nagpapatuloy ang kwento nagkakaroon ng argumento ang mga tagapakinig. Napaisip sila kung bakit bigla ang gumawa ng ganoong desisyon ang dalawang emperor. May nagsabing baka naghahanap sila ng mga bagong talento at maaaring nalalapit na ang digmaan laban sa ikatlong dynasty. Kailangan nila ng bagong mga mandirigma, mga cultivator na may pambihirang lakas. May isa namang nagsabing marahil ay naiinip na lamang ang dalawang emperor at ginagawa nila ito bilang libangan kaya't binago nila ang mga patakaran. Sumunod na ipinakita ang eksena sa Dongqi Academy, sa pangunahing hall nito nakatayo sina Ming, Zhang Heng at Mei Ru.
Nagtanong si Ming kay Zhang Heng kung ano ang ginagawa niya dito at kung tinawag rin ba siya. Tumango si Zhang Heng at sinabing oo, tinawag din siya dito. Isinalaysay pa niya na habang abala siyang nagbibilang ng pera kasama ang kanyang ama mula sa napanalunan nila sa sugal, dumating ang kanyang guro at tinawag sila papunta sa akademya. Sinang-ayunan siya ni Meiru at nagsabing hindi rin niya alam kung bakit siya tinawag. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ang Vice Headmaster sa tatlo kay Ming, Zhang Heng at Meiru. Sinabi niyang tigilan na nila ang usapan tungkol sa pera dahil may mahalaga siyang balitang kailangang ibahagi sa kanila. Ipinaalala niya na malamang ay narinig na rin nila ang balita tungkol sa Emperor ng Qinglong Dynasty na nag-anunsyo ng nalalapit na kompetisyon ng Hidden Dragon List. Ang kompetisyong ito ay inaasahang magaganap pa sa mga susunod na araw, ngunit biglang inilipat at gaganapin na sa loob ng 15 araw. Bukod pa roon, binago rin ang mga alituntunin. Sa pagkakataong ito, malaki ang pangalan ng kompetisyon dahil maging ang Emperor ng Rosefinch Dynasty ay makikilahok na rin. Ipinaliwanag pa ng Vice Headmaster na magiging mahirap ang kompetisyon ngayon. Ang Dongqi Academy ay kailangan ding makibahagi kaya't kinakailangan nilang magpadala ng pinakamahusay na mga disciple. Ayon sa bagong patakaran ng kompetisyon, tanging mga martial arts warriors at martial arts masters lamang ang maaaring lumahok. Sa antas ng martial arts warrior, si Ming ang pinakamahusay habang sina Zhang Heng at Meiru naman ang nangunguna sa kabilang kategorya matapos nilang magtabla sa huling kompetisyon. Dahil dito napagdesisyonan ng punong guro ng akademya na silang tatlo ang ipapadala upang maging kinatawan ng Dongqi Academy sa darating na Hidden Dragon List. Napaisip ang tatlo sa narinig. Noon ang kompetisyong Hidden Dragon List ay ginaganap lamang sa ilalim ng Qinglong Dynasty, ngunit sa pagkakataong ito pati ang mga disciple mula sa Rosefinch Dynasty ay makikilahok na rin. Ibig sabihin ang magiging kalaban nila ay mas malalakas at may pambihirang talento. Nagpatuloy ang master sa kanyang paliwanag, isa sa mga kapanapanabik na bahagi ng kompetisyon ay ang pagdalo mismo ng dalawang emperor sa araw ng tagumpay. Ang parehong Emperor ng Rosefinch at Emperor ng Qinglong ay naroon upang personal na igawad ang mga gantimpala. Malamang ay hindi pa nila nakita ang isang Emperor sa kanilang buhay, kaya ito ay isang bihirang pagkakataon. Muli nagsalita ang Vice Headmaster sa tatlo at sa pagkakataong ito ay diretsahan niyang sinabi ang katotohanan. Inamin niyang napakadelikado ng kompetisyong ito dahil inaasahang darating ang mga dalubhasang kalahok mula sa Rosefinch Dynasty at kailangan nilang harapin ang mga ito. Ngunit sa kabilang banda, napakarami rin ng gantimpala sa kompetisyong ito. Ang mananalo ay tatanggap ng malalaking gantimpala at maging ang Dongqi Academy ay makikinabang kung magwawagi ang kanilang mga kinatawan. Ang makakakuha ng unang pwesto ay tatanggap ng gantimpalang 3 milyong Marshall Saint Coins at ang tatlong disciple makakapasok sa top 3 ay makakakuha ng direktang pagpasok sa Qinglong Academy. Maaari nilang piliin kung nais nilang sumali sa Qinglong Academy o sa Academy ng Rosefinch Dynasty. Ang dalawang akademyang ito ang pinakamalalakas at pinakaprestihiyoso sa magkabilang dynasty. Ngunit hindi lang yun, ang sinumang makakuha ng unang pwesto sa oras na makumpleto niya ang kanyang kwalifikasyon at maging isang Dominator Master ay mabibigyan ng pagkakataon na maging isang Golden Guard ng Dynasty. Nasa kanya ang pasya kung nais niyang tanggapin ang posisyon na yun. Kung nanaisin niya, maaari siyang maging isang Golden Guard. Nagulat si Ming nang marinig ang mga gantimpala, aniya ang 3 milyong Marshall Saint Coins ay sobrang laki. Dahil sa dami ng gantimpala, tiyak na maraming makapangyarihan at talentadong henyo ang dadagsa. Ibig sabihin mahirap ang magiging labanan at kailangang paghandaan ito ng lahat. Nagtanong si Ming kung ano nga ba ang Golden Guard dahil hindi niya ito alam. Dito ipinaliwanag ni Beiming ang tungkol sa Golden Guard, sinabi niyang bago bumagsak ang 5 dynasty mayroong 8 bantay. Naalala ni Ming nung nasa 3rd layer siya ng Magical River area, nakakuha siya ng isang token na para sa Golden Guard. Noon pa lang ay sinabi na ni Beiming sa kanya na ibigay na lamang ang token na yun sa prinsesa ng Rosefinch dahil hindi yun para sa kanya. Dagdag pa ni Beiming, isa lamang sa 8 bantay ang natira, ang Golden Guard, at ang iba ay naglaho na. Ang tungkulin ng mga Golden Guard ay magsilbi sa mga emperor ng iba't ibang dynasty at maaari silang gamitin sa parehong panahon. Ngunit ang mga Golden Guard ay hindi lamang malalakas, sila rin ay punong-puno ng hiwaga. Dagdag pa rito, sinabi ni Ming na kailangan niya talaga ang Marshall Saint Coins,
Ngunit kung makakapasok siya sa Qinglong Academy magiging mas madali para sa kanya ang makapunta sa Xuanshan Holy Land at doon magkakaroon siya ng pagkakataong muling makaharap si Lansu. Samantala ay pinakita naman ang Imperial Courtyard ng Rosefinch Dynasty, doon makikita ang prinsesa habang tinititigan ng isang rebulto ginawa niya ni Ming. Gamit ang kanyang finger technique pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa rebulto punong-puno ng galit. Galit na galit siyang binigkas ang kanyang hinanakit. Ayon sa kanya napakalaking kabastusan ang ginawa ni Ming sa kanya, iniwan siya nito mag-isa sa Magical River area, isang prinsesa pa naman siya bakit siya pinabayaan. Habang ibinubuhos ng prinsesa ang kanyang matinding galit sa rebulto ni Ming biglang dumating ang isang alalay na humahangos at halatang natataranta. Sa gitna ng kanyang hingal ay nagmamadali nitong ibinulalas na may dala siyang mahalagang balita para sa prinsesa. Ngunit lalong nag-init ang ulo ng prinsesa. Binalaan niya ang alalay na kung walang silbi ang balitang dala nito aalisin niya ang rebulto na tinutudlan niya ng kanyang finger technique at papalitan ito ng katawan ng alalay, aniya sa araw na ito ay mamamatay ito sa kanyang sariling mga kamay. Sa labis na takot halos manginig sa nerbiyos ang alalay habang nakiusap, sinabi nitong maawa naman ang prinsesa at pakinggan siya dahil mabuting balita raw ang dala niya. Ayon sa kanya marahil ay hindi pa alam ng prinsesa ngunit nagpasya na ang kanyang ama, ang Emperor ng Rosefinch Dynasty na makilahok sa Hidden Dragon List ng Qinglong Dynasty sa pagkakataong ito. Maraming mahuhusay na kabataang cultivator mula sa kanilang sariling dinastiya ang isasabak sa paligsahan at dahil napakalaki ng gantimpala ngayon maging ang 4 na Holy Lands ay magpapadala rin ng kani-kanilang mga piling anak upang lumahok sa kompetisyon. Sa halip na magpakita ng interes ipinamalas ng Princess ng Rosefinch ang kanyang inis at pagmamataas nang marinig ang balita. Itinuring niyang wala siyang kaugnayan sa mga ganitong bagay at hindi siya tulad ng iba na nangangailangan ng gantimpala lalo pat taglay na niya ang napakaraming kayamanan kaya hindi niya nakikita ang dahilan upang makipaglaban para lamang sa mga yaman na yun. Sa gitna ng takot ipinaliwanag ng alalay na kaya niya isinama ang prinsesa roon ay dahil kilala niya itong mahilig sa pakikipaglaban at palaging naghahanap ng mga ganitong uri ng paligsahan kaya inakala niyang ikatutuwa nito ang balita. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip na pagtanto ng prinsesa na may saya rin sa pakikipaglaban sa mga taong hindi pa niya alam ang lakas kaya sa huli nagpasya siyang makibahagi rin sa kompetisyon ng Hidden Dragon List. Samantala sa Xuanshan Holy Land nakita si Lanso na nakaupo sa kama habang nagme-meditate. Sa katahimikang yun dumating ang kanyang master na si Zhao Zhenfei dala ang balitang siya ay kabilang sa mga napiling kalahok mula sa kanilang Holy Land para sa nalalapit na Hidden Dragon List. Nagtakas si Lanso sa desisyon ng kanyang guro dahil sa paniniwalang mas marami pang mas malalakas at karapat-dapat na disciple sa sekta kaysa sa kanya. Hindi niya tinanggi na kulang siya sa kakayahan sa pakikipaglaban kaya't hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili. Ipinaliwanag ng kanyang master na may espesyal itong layunin dahil isa rin sa mga kalahok si Zhao Tianyi ang kanyang senior brother. Sa pamamagitan ng kompetisyong yun magkakaroon sila ng pagkakataong magkasama na maaaring humantong sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at posibleng magandang ugnayan. Ngunit hindi sang-ayon si Lanso sa plano dahil sa pagkakaibang pinagmulan nila ni Zhao Tianyi ito'y mula sa Swordpool Sect samantalang siya ay mula sa Xuanshan Holy Land kaya hindi niya nakita ang posibilidad ng isang malapit na relasyon. Ipinaalala naman ng kanyang guro na si Zhao Tianyi ay anak ng isang kilalang pamilya at malapit ng italagang holy son ng kanilang sekta kaya para sa kanya wala nang dahilan upang tanggihan ito. Subalit iginiit ni Lanso ang kanyang damdamin dahil ilang ulit na niyang binanggit na tanging si Ming lamang ang laman ng kanyang puso. Wala siyang balak makipag-ugnayan kaninuman bukod sa binatang iyon kaya hindi niya maintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang pinipilit. Muling pinagsabihan ng kanyang master si Lanso at sinabing isa lamang si Ming sa mga kabataang nagmula sa maliit na sekta sa isang tahimik na lugar. Wala raw itong kinabukasang karapat-dapat sa isang tulad ni Lanso na may dalisay at banal na katawan. Naniniwala itong mas nararapat si Lanso sa isang espesyal na master at hindi sa isang gaya ni Ming. Gayunman hindi natinag si Lanso, sa halip ay ipinahayag niya na hindi pa batid ng kanyang master ang tunay na kakayahan ni Ming at balang araw ay magiging isang dakilang master ito na magtatamo ng matataas na tagumpay. Ngunit kahit hindi man yun matupad mananatili pa rin si Ming sa kanyang puso at siya pa rin ang pipiliin niyang pakasalan. Napatawa na lamang ang kanyang guro matapos marinig ang pahayag ni Lanso dahil para dito si Ming na nagmula lamang sa isang 9th rank sect ay hindi kailanman maaaring maging karapat-dapat sa isang gaya ni Lanso.
Samantala binanggit ng guro ni Lanzo ang tungkol sa isang batang lalaki mula sa Holy Sword Pool na mayaman at may napakalakas na pinanggalingan. Para sa kanya hindi may kukumpara si Ming kay Zhao Tianyi. Kung talagang malakas at dakila si Ming gaya ng sinasabi ni Lanzo malamang ay lalahok din ito sa Hidden Dragon List kaya mas mabuting pumunta siya roon upang makita kung paano tatalunin at babaliin ni Zhao Tianyi si Ming. Sa huli raw ay maaaring magbago ang isip ni Lanzo at tanggapin si Zhao Tianyi bilang kanyang mapapangasawa. Kaya't sinabi ng kanyang master na dapat na siyang maghanda dahil kailangan na nilang umalis. Pagkaraan ng pag-uusap na yun nasabi ni Lanzo na mukhang kailangan na nga niyang maghanda. Habang nag-iimpake na isip niya kung darating din ba roon si Ming. Hindi niya alam kung lalahok ba ito sa kompetisyon o hindi. Ipinakita naman sa sumunod na tagpo si Ming ilang araw bago ang simula ng kompetisyon. Nakaupo siya sa kanyang silid habang nagsasanay gamit ang Deeper Sands upang mapalakas ang kanyang lakas. Alam niyang sa Qinglong Dynasty ang lahat ng mga estudyanteng dadalo ay magiging malalakas kaya kailangan niyang harapin ang bawat isa sa kanila. Samantala si Zhang Heng ay nakalok sa kanyang silid at hindi nagpapakita kanino man abala sa pagsasanay ng kanyang Three-Corp Sutra. Itinuring niyang sikreto ang ginagawa niyang yun at hindi niya pinapahintulutang makita ng iba. Habang si Ming ay nagko-cultivate palaging pumupunta si Meiru sa kanyang silid upang magdala ng pagkain o mag-ayos ng mga gamit doon. Ginagawa ito ni Meiro dahil sa damdamin niya para kay Ming subalit alam ding may ibang laman ang puso ni Ming kaya hindi nito pinapansin ang mga nararamdaman ni Meiro. Lumipas ang maraming araw sa patuloy na pagsasanay hanggang sa ipinakita ang isang tagpo sa hardin. Tatlong batang estudyante ang nakatayo sa harapan ng headmaster at ng master na may gintong buhok at yumuko ang tatlo bilang pagbati. Sinabi ng headmaster na hindi na nila kailangang maging ganoon kapormal dahil personal siyang dumating upang sunduin sila. Ang Hidden Dragon List ay gaganapin sa isang Holy Land at siya mismo ang sasama sa kanila at kasama rin daw sa biyahe ang Vice Headmaster at iba pang elder. Ipinaliwanag ng headmaster na magiging espesyal ang kompetisyon dahil dadalo roon ang dalawang emperor at siya mismo ang magiging tagapaghatid sa kanila. Bukod pa rito napakaganda ng mga gantimpala sa pagkakataong ito. Kapag nanalo ang kanilang akademya hindi lamang ito sisikat kundi makakamit din nila ang maraming benepisyo at kaya kailangan nilang maghanda. Habang nagaganap ito biglang bumukas ang isang portal at may isang babae na lumabas. Siya ay si Wu Chenying ang magiging bagong master ni Ming. Isa siyang estudyante ng headmaster na isa ring general at nasa mataas na antas na ng martial arts. Habang lumalakad siya lumalabas mula sa kanyang katawan ang kakaibang enerhiya at matinding pressure. Habang dumaraan si Chen Ying sa tabi ni Ming napansin ni Ming ang kakaibang lakas nito na halos mapunit ang katawan sa tindi ng enerhiya. Napansin din ito ni Zhang Heng na nakaramdam ng matinding bigat sa paghinga habang dumaraan ang babae at hindi na niya alam kung paano makahinga. Habang pinagmamasdan ni Zhang Heng si Chen Ying napansin niyang sa kabila ng matindi nitong killing aura at lakas taglay pa rin ito ang pambihirang kagandahan. Kung hindi lang daw ito ganoon kalakas maaaring mamatay ang mga tao sa tindi ng ganda nito. Diretsyong lumapit si Chen Ying sa kanyang master ang headmaster at humarap sa tatlong disciple. Sa harap ng mga ito sinabi niyang kahanga-hanga ang tatlo dahil kahit nagpakawala siya ng napakalakas na enerhiya na natiling tuyo ang kanilang mga pantalon isang patunay ng kanilang tapang. Pagkatapos ay tinanong niya ang headmaster kung sino sa tatlong ito ang kanyang magiging disciple. Itinuro ng headmaster si Ming at ipinakilala si Chen Ying sa kanya bilang kanyang bagong master simula sa araw na ito. Kasunod nito inatasan niya si Chen Ying na ihinto na ang kanyang 1000 shadow move upang formal na silang ipakilala sa isa't isa. Nagpakita si Ming ng paggalang sa pamamagitan ng pagyuko at ipinahayag ang kasiyahan sa pagkikita nila ng bago niyang master. Napansin naman ni Chen Ying na kakaiba si Ming at tinawag niya itong kawili-wiling disciple. Sa sandaling yun naramdaman ni Ming na nawala ang merit steel sa loob ng kanyang katawan tila naglaho ito ng walang bakas at hindi rin sumasagot si Beiming. Tinawag niya ito sa kanyang isipan nagtatanong kung nasaan ito at kung ano ang nangyari subalit wala siyang natanggap na sagot. Samantala nagsalita ang kanyang bagong master, wala raw siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao tungkol kay Ming. Totoo ngang marami na siyang narinig na papuri tungkol dito at maging ang sarili niyang master ay nagsabing si Ming ay isang napakatalinong disciple.
Ngunit para sa kanya hanggat hindi ito naglalakad sa madugong landas at hindi nararanasan ang tunay na kapangyarihan hindi niya ito maituturing na tunay na mandirigma o isang ganap na henyo. Kailangang makita niya mismo ang talento nito bago niya ito kilalanin. Nagpahayag si Chen Ying ng pag-asa na sana ay hindi lang basta henyo si Ming kundi tunay ngang karapat-dapat sa lahat ng papuring ibinibigay sa kanya. Sumagot si Ming at ipinaalam sa kanya na siya ay isang estudyante ng Yin Yang sect at ang kanyang master ay si Gao Fengxian na siya ring master niya kaya nagtanong siya kung magiging problema ba ito para sa kanya. Subalit sinabi ni Chen Ying na wala siyang pakialam tungkol doon, mula pa noong sinaunang panahon ang mga tunay na henyo ay laging nagkakaroon ng maraming master. Kinakailangan nilang matuto sa bawat isa upang ganap na mahubog ang kanilang galing. Ipinahayag ng bagong master ni Ming na kung gusto niya maaari siyang pumili ng ibang master bukod sa kanya at wala siyang pakialam doon. Ngunit pinaalalahanan niya si Ming ng isang bagay na hindi pa niya tinatanggap si Ming bilang disciple. Hanggat hindi nito napatutunayan ang sarili sa harap niya hindi niya ito kikilalaning disciple. Habang iniisip ni Ming ang narinig na alala niyang sinabi ng iba na ang kanyang magiging master ay ubod ng init ng ulo at mahirap pakitunguhan at sa narinig niya ngayon mukhang totoo nga iyon. Ibinuka ng headmaster ang manggas ng kanyang kasuutan na siyang nagsilbing pambalot sa lahat. Isa itong espesyal na teknik na tinatawag na void technique. Sa oras na natakpan sila ng kanyang malapad na manggas biglang bumalot ang kadiliman sa paligid sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay agad silang naihatid sa ibang lugar. Laking gulat ng mga estudyante sa nangyari at napatanong kung ano ang naganap. Muli namang lumitaw si Beiming at ipinaliwanag na ang headmaster ng kanilang academy ay may natatanging void technique sa kanyang manggas. Ginamit nito ang teknik na yun para balutin silang lahat at ilipat sa bagong lugar sa loob lamang ng isang iglap, mas mabilis pa sa kahit sinong martial arts supreme god. Ayon kay Ming talagang kahanga-hanga ang teknik ng headmaster ngunit inusisa niya si Beiming kung bakit ito biglang nawala kanina at hindi sumasagot sa kanya. Ipinaliwanag ni Beiming na ang bagong master ni Ming ay gumagamit ng isang makapangyarihang teknik na tinatawag na Thousand Shadow at ina-analyze nito ang buong katawan ni Ming. Kung nagsalita raw siya noong mga oras na yun maaaring mabisto siya ng master at mapagtanto nitong may tinatago si Ming kaya siya kusang nawala upang maprotektahan ito. Sinabi rin ni Ming na ang kanyang merit skill ay muling na-activate at nagtanong kung maaaring naramdaman yun ng master gamit ang kanyang special move. Ayon sa kanya posibleng ganoon nga ang nangyari, sapagkat kung sakaling malaman ng ibang martial artist na siya ay isang sky captor at may basbas mula sa mga Hautian god tiyak na papatayin siya ng mga ito pati na rin ang sarili niyang master. Sa buong 5 dinastiya walang naniniwala sa Hautian god lahat ay itinuturing silang kalaban. Matapos ang paglalakbay narating ni Ming at ng iba pang elder ang isang sagradong lugar na tinatawag na True Dragon Holy Land. Isa itong banal na lupaing sakop ng Qinglong Dynasty at dito palaging ginaganap ang Hidden Dragon List Competition. Sila rin ang namamahala sa pagsasaayos ng kompetisyon tuwing ito ay nagaganap. Ngunit sa pagkakataong ito dahil maraming kalahok mula sa Rosefinch Dynasty ang lalahok pinaikli ng Emperor ang panahon ng paghahanda. Inanunsyo niya ito na gaganapin sa loob lamang ng 15 araw kaya hindi nagkaroon ng sapat na oras ang mga kalahok upang makapaghanda. Lahat ng mga makikilahok mula sa dalawang dinastiya ay binigyan ng kanya-kanyang silid at maninirahan sila ayon sa kanilang sect. Para kinaming isang hiwalay na courtyard sa loob ng True Dragon Academy Plaza ang inilaan sa kanila. Habang nasa loob ng kanilang courtyard lumapit ang isang lingkod at mahinaong sinabi na patawarin na sana sila dahil ang kanilang master ay abalang-abala sa ngayon kaya hindi nito nagawang salubungin sila ng personal, kaya siya na lamang ang ipinadala para bumati sa kanila. Ngunit agad na sumagot ang headmaster na hindi kailangang mag-alala ang lingkod dahil nauunawaan nila ang sitwasyon. Sigurado siyang abala talaga ang kanilang Panginoon lalo na't hindi nagbigay ng sapat na oras ang Emperor ng Qinglong para makapaghanda. Dagdag pa roon marami ring panauhin ang darating mula sa Rosefinch Dynasty. Samantala hindi maitago ni Zhang Heng ang kanyang pagkasabik habang pinagmamasdan ang paligid ng Holy Land. Aniya hindi niya inakalang makakarating siya sa isang sagradong lugar na tulad nito. Si Meiru naman ay napatingin sa mga mesa roon at napansin niyang yari ang mga ito sa espesyal na uri ng bato kaya tiyak na mamahalin ang mga ito. Ngunit nang marinig ito ng headmaster medyo napataas ang kilay niya at sinabing hindi rin naman pahuhuli ang Dongqi Academy. Maganda rin ang kanilang kapaligiran at hindi rin basta-basta ang kalidad ng kanilang mga mesa.
Dahil dito nahiya sina Zhang Heng at Meiro at humingi ng paumanhin sa headmaster sabay puri sa sariling academy na anila ay maganda rin naman talaga. Maya-maya iniabot ng lingkod sa kanila ang isang booklet, ipinaliwanag niya na nakasulat dito ang mga bagong alituntunin ngayong taon para sa kompetisyon pati na rin ang mga pagbabagong ipinatupad, hinihikayat ang lahat ng kalahok na basahin ito ng maigi. Kinuha ni Ming ang isa sa mga aklat at binuklat ito upang basahin. Sa unang pahina palang malinaw na nakasaad na hindi lahat ng dumalo sa Hidden Dragon List competition ay agad-agad makakapagpaligsahan. Bago ang opisyal na laban magkakaroon muna ng isang screening test, tanging ang 50 kalahok na makakapasa sa screening test ang makakasali sa tunay na kompetisyon. Sa mismong screening test kailangang lumaban ng bawat kalahok laban sa 49 na iba pa. Sa bawat panalo makakakuha sila ng 2 puntos, kung tabla naman ang laban tig-1 puntos lang ang makukuha at kung matalo wala silang puntos. Sa ganitong sistema ang top 20 na may pinakamaraming puntos lamang ang aabante hanggang sa matapos ang buong kompetisyon at ayon sa nakasulat sa aklat personal daw na igagawad ng Emperor ang gantimpala sa top 20. Pagkatapos basahin ni Ming ang tungkol sa premyong ito biglang nagsalita ang kanyang master at sinabing pawang kasinungalingan lamang ang nakasulat sa aklat na iyon. Tinawag niya itong kalokohan at hinamon si Ming na mag-isip ng mabuti, sa totoo lang paano raw mangyayari na mismong emperor pa ang magbibigay ng gantimpala. Tanging ang magiging unang ranggo lamang ang tatanggap ng gantimpala mula mismo sa kamay ng emperor. Kaya kung iniisip man ng iba na makapasok lang sa top 20 ay sapat na para makita o makaharap ang emperor mas mabuting kalimutan na nila yon dahil hindi yun kailanman mangyayari. Nang marinig ito ng headmaster, vice headmaster at isa pang master hindi nila maitago ang kanilang pagkabigla. Napabulala sila na totoo naman ang sinasabi ngunit tila hindi alam ng babaeng ito kung paano magpakumbaba o ingatan ang damdamin ng iba. Masyado raw itong prangka-diretsong magsalita kaya nasaktan tuloy ang damdamin ng mga kawawang bata. Napailing na lamang ang principal at sinabing sadyang matigas ang ulo ng babaeng ito. Wala raw silang magagawa sapagkat hindi ito marunong makinig sa sinuman, lagi na lamang nitong sinusunod ang gusto nito at madaling magalit. Kaya't agad namang iniba ng headmaster ang usapan at binalingan si Ming. Sinabi nitong hindi pa niya alam ang tungkol sa mga kwalifikasyon ni Ming kaya tinanong niya kung maaari itong magbahagi tungkol dito. Sumagot si Ming at ipinaliwanag na siya ay may low-grade treasure body ngunit taglay niya ang napakataas na potential. Namangha si Zhang Heng sa narinig at sabay sabing kamangha-mangha talaga ang kanilang boss. Ayon sa kanya kahit sa Holy Sun ay napakabihira ng ganitong uri ng katawan at sadyang espesyal si Ming. Mas lalo namang natuwa ang tatlong master sa narinig. Ayon sa headmaster nangangahulugan ito na may posibilidad pang umangat ang katawan ni Ming at isa yung magandang senyales ng mas maliwanag na hinaharap. Sinang-ayunan nito ng isa pang master at sinabing tiyak na lalaki pa ang potensyal ni Ming, mula sa pagiging low-grade treasure body ay maaari pa itong maging high-grade o marahil ay maging isang banal na katawan balang araw. Habang pinupuri nila si Ming halatang hindi ito ikinatuwa ng babaeng master. Tumayo ito at malamig na nagsalita, aniya maganda nga ang kwalifikasyon pero wala iyong silbi kung walang sipag at tiyaga at kailangang paghirapan at pagbutihin pa rin ang cultivation. Habang pinagmamasdan ni Ming ang babaeng master hindi niya maiwasang mapaisip kung paano siya sasanayin nito. Hindi raw siya nito kailanman pinupuri o kinikilala ang kanyang mga taglay kaya't hindi niya alam kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Maya-maya lumapit siya sa principal at sinabi na bukas pa ang opisyal na simula ng kompetisyon, ngayon may kaunti pa silang bakanteng oras. Kaya minabuti niyang lumakad-lakad muna upang maibsan ang tensyon at makapagpahinga ang isipan. Pumayag naman ng principal at sinabing maaari siyang maglibang ngunit huwag siyang magtatagal at kailangang bumalik agad. Habang paalis na si Ming napansin niyang sumusunod sa kanya sina Zhang Heng at Meiro, napalingon siya at tinanong kung bakit sila sumusunod. Napangiti si Zhang Heng at sinabing kahit saan siya magpunta susundan niya ito. Si Meiro naman ay nagsabing hindi siya naging komportable sa presensya ng mga master kanina kaya lumabas siya upang makahinga-hinga. Dagdag pa niya hindi rin daw maganda kung maliga siya ng mag-isa kaya't mas mabuting sumama siya kina Ming upang malaman niya kung ano ang ginagawa ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali napansin ni Meiro na tila pabalik-balik si Ming sa paligid, kaya tinanong niya ito kung may hinahanap ba siya. Maikli ngunit malinaw ang sagot ni Ming, hinahanap niya ang kanyang kaibigan ngunit talagang napakalawak ng True Dragon Plaza.
Habang naglalakad si Ming ay may nadaanan siyang lingkod at agad niya itong tinanong kung alam ba nito kung nasaan ang mga disciple mula sa Xuanshan Holy Land na dumating para lumahok sa kompetisyon. Tinuro ng lingkod ang daan at sinabing dumiretso lamang siya at sa dulo ay makikita niya ang isang kawayan nan sa likod nito matatagpuan ang courtyard ng mga iyon. Sa sunod na tagpo ipinakita ang kawayanan kung saan naroon si Lanso na tahimik na nakaupo habang nasa tabi niya ang kanyang master. Sa pagkakataong yun ipinaalala ng master kay Lanso na parating na si Zhao at inasahan na magiging maayos ang kilos ni Lanso sa harap nito na hindi siya gumawa ng anumang kaguluhan dahil malaking bagay daw ito para sa kanya lalo na't nagpapakita ng interes si Zhao sa kanya. Ipinahayag pa ng master na alam na rin naman ni Lanso ang tungkol sa White Sword Technique ng Xuanshan Holy Land, isang teknik na sa loob ng libu-libong taon ay walang sino man ang tunay na nakapagpamalas at dahil dito bumaba ang dangal ng kanilang banal na lupain. Kaya't kailangan daw nilang humingi ng tulong sa mga tao ng Sword Pool upang mabawi ang nawalang karangalan at upang mangyari ito mahalaga raw na makibagay siya kay Zhao. Kung sakaling magpakasal sila makikinabang daw ang Xuanshan Holy Land dahil sa tulong na maaaring ibigay ng Sword Pool lalo pat taglay ni Lanso ang isang pure holy body na makatutulong kay Zhao Tianyi upang mas mapalakas ang kanyang cultivation at posibleng marating nito ang antas ng martial arts god. Kapag naging elder si Zhao ng Holy Land makatutulong ito ng malaki sa muling pagbangon ng kanilang sekta. Ngunit hindi yun basta tinanggap ni Lanso sapagkat naramdaman niyang tila bahagi lamang siya ng isang planong matagal nang isinagawa. Totoo man na kapag pinagsama ang kanyang White Sword Art at ang kanyang Holy Body ay mas lalakas ang Sword Pool at maaaring makatanggap sila ng tulong. Ngunit hindi niya maalis sa isipan ang isang bagay na matagal na niyang iniisip na rinig niyang tinawag siya ni Zhao Tian bilang tiyahin. Hindi niya ito lubos na maunawaan sapagkat mula siya sa Xuanshan Holy Land at si Zhao ay mula naman sa Sword Pool kaya't nagtaka siya kung bakit siya tinatawag nitong tiyahin. Napaisip siya kung may kaugnayan ba ang kanyang master sa tiyuhin ni Zhao Tian o kung sinadya siyang piliin bilang disciple upang sa huli ay ipakasal siya sa sariling pamangkin. Sa isip ni Lanso malinaw ang layunin ng kanyang master nais lamang nitong ipakasal siya kay Zhao Tian upang muling mapalakas ang sect. Habang siya'y nag-iisip dumating naman si Zhao Tian sa lugar nila at agad na lumapit sa kanyang tiyahin na matagal na raw niyang hindi nakita. Ngunit imbes na tuwa ang ipinakita ng master ni Lanso agad itong nagpakita ng inis at sinabing huli na ang dating nito at matagal nang naghihintay si Lanso kaya't pinauupo niya ito sa tabi ng dalaga. Habang nakatingin si Zhao Tian kay Lanso pinuna nito ang taglay nitong ganda na parabang mas lalo pa raw gumanda kaysa dati. Muling nagsalita ang master ni Lanso na may galit sa tono pinapaalalahanan si Lanso na huwag magpakita ng anumang galit sa harap ni Tianyi at nais nitong pasayahin niya ang lalaki. Dagdag pa niya dapat kalimutan na ni Lanso ang lalaking pinagmumula ng kanyang pag-aalinlangan at kung sakaling magalit si Tianyi sa kanya hindi raw nito alam kung anong maaaring gawin ng kanyang master sa kanya. Dahil sa pagbabanta napilitan si Lanso na manahimik na lang at nagpa siya ang master na iwan muna ang dalawa sinabi niyang mas mabuting mag-usap na lang sila ng maayos habang siya'y aalis upang hindi na makagulo pa. Habang papalayo hindi niya maiwasang maisip na sana'y napunta na lang siya sa isang maliit na sekta at ngayon ay tila ba nahulog siya sa patibong ng kanyang master pakiramdam niya ay wala na siyang paraan upang makaalis sa kinasadlakan niya ngayon. Samantala sinabi ni Zhao Tianyi na alam niya ang talento ni Lanso at kampante siyang papasok siya sa pinakamataas na ranggo ng Dragon List ng Qinglong. Nangakong tutulungan niya si Lanso upang masiguradong mapasama ito sa top 3 at upang matalo ang lahat ng kalaban nito siya mismo ang kikilos para dito, kasama rin sa gantimpala ang maraming resources na tiyak na mapapasa kanila. Sa mga sandaling yun ay dumating si Ming at sinabi niya ay tila may taong nagmamakaawa roon para lamang mapansin. Napatingin si Zhao Tianyi kay Ming at agad itong minaliit para bang isa lamang itong walang kwentang insekto na nagpunta roon para mamatay. Ngunit bigla itong natahimik nang mapansin si Meiru sa likuran ni Ming at sa pagkakita niya sa kakaibang katawan ni Meiru nabighani agad ito sa taglay nitong kagandahan sa isip niya ay mas maganda pa ito kaysa kay Lanso kaya tila hindi na mahalaga kung iwan siya ng una dahil may mas maganda namang dumating. Hindi nagtagal ay lumapit si Ming kay Lanso at agad niya itong niyakap. Sa kanyang pagkilos ay naitanong niya kung sino ang lalaki roon at ipinaliwanag ni Lanso na huwag na lang itong pansinin dahil isa lamang itong masamang tao. Habang nakatayo si Meiru sa gilid at pinagmamasdan ang dalawa lumapit siya at sinabing pinsan siya ni Ming at nais din niyang ipakilala ang sarili.
Nagulat si Lanso nang marinig ang salitang pinsan at tinanong si Ming kung bakit hindi niya ito nasabi noon na may mga pinsan pala siya. Ipinaliwanag ni Ming na si Lanso ang kanyang kasintahan at silang dalawa ay sabay na umalis mula sa Red Sun sect upang doon simulan ang kanilang pag-cultivate. Nagsimula siyang ipakilala si Meiro kay Lanso ngunit agad namang lumapit si Meiro at hinawakan ang braso ni Ming. Masigla niyang sinabi na siya ay pinsan ni Ming malayong kamag-anak at pinuri niya si Lanso bilang isang napakagandang babae at maswerte raw ang kanyang pinsan na nagkaroon ng isang kagaya niya. Tumugon din si Lanso at tumayo sa harap ni Meiro sinabing magaling din itong magbiro at hindi rin ito pahuhuli sa kagandahan. Napatingin si Ming kay Lanso at inisip na marahil ay kailangan niyang ipaliwanag ng buo ang tungkol sa kanilang pagiging magkamag-anak. Ngunit sinabi ni Lanso na wala namang problema at maaari naman nilang pag-usapan ito habang naglalakad kaya't inaya niya itong umalis na roon. Habang papalayo na sana sila narinig nilang tinawag sila ni Zhang Heng na nakatayo sa likuran nagtatanong kung hindi ba siya ipapakilala at kung ano na lang daw ang mangyayari sa kanya. Sa parehong sandali sumigaw din si Zhao Tianyi at tinanong kung saan sila pupunta. Tinanong ni Ming kung ano ba talaga ang gusto ng lalaki. Sinagot naman ni Zhao Tianyi na hindi niya kilala si Ming at wala rin siyang balak makilala ito pero malinaw na gusto niyang lumayo ito kay Lanso dahil kung hindi raw ay masama ang mangyayari sa kanya at hindi siya palalampasin. Natawa si Ming sa mga banta nito at sinabing parang lahat ng tao mula sa sword pool ay walang kahihiyan. Nagsalita si Zhang Heng at sinabi na kung talagang ayaw na ni Lanso kay Zhao Tianyi bakit ito nagpupumilit pa at anong gusto nitong mangyari ngayon. Pinapalayas niya ito at sinabi pang hindi ba nito nakikita na para sa boss nila nag-aaway na ang dalawang babae tapos gusto pa nitong ipaglaban ang dalawa. Napangiti si Zhao Tianyi sa narinig at inakalang dumating din si Ming upang makilahok sa paligsahan. Binalaan niya si Ming at Zhang Heng na sana ay hindi sila pumasa sa screening test dahil kung sakaling makasama sila sa kompetisyon ipapakita niya raw sa kanila kung ano ang kayang niyang gawin. Agad namang umarte si Zhang Heng at kunwari natakot sabay sabing paano na raw siya kung makaharap niya si Zhao Tianyi sa labanan baka raw siya patayin nito. Tumawa si Ming at sinabing ano naman ang pinagkaiba niyon mga taga-sword pool lang naman ang mga ito. Dahil sa mga biro tuluyang nagalit si Zhao Tianyi at handa na sana siyang umatake kay Ming ngunit biglang tumakbo si Lanso papunta kay Ming at muling lumapit sa kanya. Inaya siya ni Ming na umalis na roon sabay sabing wala namang kwenta ang mga taga-sword pool kaya mas mabuting huwag na lang silang pansinin. Lisanin na raw nila ang lugar at doon na lang pag-usapan ang lahat. Habang papalayo sina Ming at Lanso nakiusap pa si Zhao Tianyi na bumalik si Lanso sa kanya sabay pagbabanta na kung hindi ito bumalik masama ang maaaring mangyari. Sa susunod na tagpo isinalaysay ni Lanso kay Ming ang lahat ng nangyari. Ayon kay Lanso noong una ay maayos naman ang lahat ngunit nang malaman ng kanyang master ang tungkol sa kanyang pure body biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Pinilit siyang ipakasal sa sariling pamangkin na siyang ang si Zhao Tianyi, ang parehong lalaking nakatayo kanina. Nagtaka si Ming at sinabing noon ay sinabi ni Lanso na mabait ang kanyang master pero matapos marinig ang buong kwento tila hindi na yun totoo. Matapos marinig ni Ming ang lahat mula kay Lanso naging malinaw sa kanya na tila wala nang hiya ang master nito. Sa isip ni Ming paano nagawang ipakasal ng isang master ang isang babae na may banal na katawan sa sariling pamangkin na isa rin namang disciple. At higit pa roon na pag-alaman niyang balak pa nitong ipasa ang White Sword Art ng Xuanshan Holy Land sa mga tao ng Holy Sword Pool na parang ibinibenta na lamang ito. Para kay Ming halatang may mali na sa loob ng Xuanshan Holy Land. Hindi na alam ni Lanso ang dapat niyang gawin, aniya master pa rin niya iyon at kailangan niyang sundin ang mga utos nito. Ngunit iminungkahi ni Ming na isama siya ni Lanso at pumunta sila sa mga elder ng Xuanshan Holy Land upang magsalita sa kanila. Ayaw ni Lanso na isama pa si Ming dahil nag-aalala siyang baka masaktan ito sakaling magtalo sila ng mga elder, alam niyang delikado iyon at ayaw niyang may mangyaring masama kay Ming. Ngunit pinakalma siya ni Ming at sinabing hindi siya dapat mag-alala. Naniniwala si Ming na hindi lang ang master ni Lanso ang namumuno sa Xuanshan Holy Land tiyak na may mga elder doon na handang makinig. May sariling plano si Ming at sinabi pa niya na hindi kailangang matakot kahit pa maraming martial arts saints at mayroon ding martial arts god sa lugar na yun. Tiwala si Ming sa kanyang sarili at sinabing ayos lang siya. Lumapit siya kay Zhang Heng at sinabing may isang maliit na bagay siyang kailangang ipagawa rito. Aanyayahan niya itong sumama sa Xuanshan Holy Land at manatili sa likod niya habang binibigyan niya ito ng tagubilin kung anong kailangang gawin.
Agad namang sumang-ayon si Zhang Heng at sinabing naiintindihan na niya ang kailangan niyang gawin. Samantala si Meiru naman ay nagpasyang bumalik na, hindi siya sasama sa pagpunta sa Xuanshan Holy Land. Habang naglalakad siya paalis na isip niyang baka pinapasok na ni Ming ang sarili niya sa isang delikadong sitwasyon. Dahil dito napagpasyahan niyang puntahan ang Vice Headmaster upang ibalita ang nalalaman niya at makahingi ng tulong para kay Ming bago pa ito mapahamak. Pagkaraan ng ilang oras ipinakita ang kalagayan sa loob ng Xuanshan Holy Land, sa loob ng hall nag-uusap ang mga elder tungkol sa nalalapit na kompetisyon, kabilang sa mga nakaupo roon ay ang master ni Lanso. Ayon sa mga elder may malaking tsansa silang makapasok sa rankings ngayon ngunit may ilang kalaban silang hindi dapat maliitin dahil may mga malalakas na kalahok na darating. Biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Ming at Lanso. Nabigla ang lahat ng elder sa pagpasok nila at tinanong kung sino sila at kung paano sila naglakas loob na pumasok sa lugar ng pagpupulong. Lumapit si Ming at magalang na nagbigay galang. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ming Yi, isang estudyante mula sa Dongqi Academy. Lumapit siya sa harap ng mga elder at muling nagpakilala sabay sabing matagal na silang magkasama ni Lanso at turingan nila sa isa't isa ay higit pa sa pagkakaibigan, mahal nila ang isa't isa. Ngunit nitong mga nakaraang taon pilit raw ipinapakasal ng master si Lanso sa isang disciple mula sa Holy Sword Pool. Bukod pa roon narinig din ni Ming na balak ibigay ng master ni Lanso ang White Sword Technique ng Xuanshan Holy Land sa mga taga-sword pool bilang bahagi ng dowry. Laking gulat ng lahat ng elder dahil wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Nagulat ang mga elder at napatanong kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ni Ming. Hindi nila maunawaan kung bakit kailangang ibigay ang White Sword Technique ng kanilang Xuanshan Holy Land sa mga tao ng sword pool. Muling lumapit si Ming sa pinuno at mahinahong nagsalita, ayon sa kanya mahalagang usapin ito at nararapat lamang na pag-isipan ng mabuti. Posible raw na nagkamali si Lanso sa pagkakarinig ngunit kung sakaling totoo ito kailangan nilang kumpirmahin kung ito ay isang katotohanan o isang kasinungalingan. Biglang tumayo ang master ni Lanso at galit na sumigaw, puno ng galit ang kanyang tinig habang sinasabi niyang walang karapatan si Ming na magsalita dito. Aniya si Lanso ay disciple niya at anumang gawin niya rito ay wala nang ibang makikialam. Ngunit hindi natinag si Ming, muli siyang lumingon sa sect leader at mahinahong nagtanong, nais niyang malaman kung ano ang totoo. Sumabay rin si Lanso at nagtanong kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Sa gitna ng tensyon biglang dumating si Zhang Heng kasama ang napakaraming tao. Lahat ng kabataang kalahok sa kompetisyon ay isinama niya habang pasigaw niyang ipinapahayag sa kanila ang isang malaking issue na nagaganap sa loob mismo ng isang Holy Land. Ayon sa kanya may magandang palabas na magaganap, isang lalaking mula sa labas ang dumating at handang makipagbanggaan sa mga tao ng lugar na ito. Ito raw ang unang pagkakataon na may ganitong kaguluhan sa loob ng isang banal na lugar kaya tinawag niya ang lahat upang manood. Nagpatuloy sa pagsigaw si Zhang Heng habang ipinapaliwanag na may isang elder ng Holy Land na nagpapahirap sa isang magandang disciple kaya't ang lahat ng naroon ay nararapat lamang na maging saksi sa nangyayari. Habang nagmamasid napatingin si Lanso at naitanong sa sarili kung anong klaseng plano ba ito. Napansin niyang karamihan sa mga taong naroroon ay mula sa mga kilalang Holy Land at malalakas na academy. Alam niyang may malalakas na puwersa sa likod ng mga ito at sa dami ng mga taong dumalo pakiramdam niya ay hindi nakakayanin ng mga elder ng Xuanshan Holy Land na pigilan pa ang nangyayari. Napagtanto ni Lanso na tama lamang ang ginawa ni Ming na maghanda ng backup plan. Para sa kanya hindi kakayanin ng kanyang mga elder o maging ng kanyang master na kontrahin ang lakas ng puwersang naroon ngayon. Sa gitna ng kaguluhan sinubukan ng sect leader ng Xuanshan Holy Land na patahimikin ang lahat. Gumamit siya ng isang espesyal na kasanayan na tinatawag na absolute silence upang selyuhan ang espasyo at pigilan ang pagkalat ng usapan. Pagkakabigkas pa lamang ng spell ng sect leader ay agad itong nabasag, labis siyang nagulat at nagtanong sa sarili kung ano ang nangyayari. Pakiramdam niya ay may isang napakamakapangyarihang master na naroroon, isang nilalang na humahadlang sa kanyang spell upang hindi ito maisakatuparan. Ang layunin niya sana ay pigilan ang boses mula sa loob ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa at kailangan niyang magsalita sa harap ng lahat. Humarap ang pinuno ng Holy Land kay Ming at malamig na nagsabi na alam na niya ang tungkol sa isyong ito. Kaya't pinapalayas niya si Ming at ayaw nang makipag-usap pa sa harap ng maraming tao.
Ngunit hindi umatras si Ming, magalang siyang nagsabi na hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin at nais niyang ihayag ang lahat. Ipinahayag ni Ming na narinig din niya na ang disciple ng sword pool na si Zhao Tianyi ay pamangkin ng master ni Lanso kaya't lalong naging kaduda-duda ang sitwasyon. Dagdag pa niya matagal na niyang hinangaan ang Xuanshan Holy Land dahil sa taglay nitong lakas at karangalan. Hindi raw niya inakalang ang isang master ng ganoong lugar ay gagawa ng bagay na makapagpapababa sa dangal nito. Nagulat ang mga sect elders sa pahayag na yun at sabay-sabay na napatingin sa master ni Lanso. Kitang-kita ang takot sa mukha nito habang pilit ipinapaliwanag na wala siyang kinalaman sa sinasabi ni Ming, aniya ang binatang yun ay nagsasabi lamang ng kung ano-ano at hindi raw niya kailanman binalak na ibenta o ipagkanulo ang Holy Land. Tumayo ito at galit na sumigaw kay Ming, pinapalayas siya at sinabing pawang kasinungalingan lamang ang kanyang mga sinasabi. Ngunit nanatiling kalmado si Ming, aniya batay sa ipinapakitang galit ng master tila ba siya mismo ang nagkakasala. Ipinahayag ni Ming na alam niyang dating mabuti ang trato ng master kay Lanso at wala itong personal na intensyon kundi nais lamang nitong buhayin muli ang kaluwalhatian ng Xuanshan Holy Land. Kaya't iniisip nitong kung ipapakasal si Lanso sa pamangkin niya magiging elder ito ng sword pool at makakakuha ng suporta mula sa Xuanshan Holy Land. Ngunit iginiit ni Ming na hindi maganda ang aptitude ng binata, hindi sapat ang kakayahan nito at wala itong taglay na kahusayan upang maging karapat-dapat kay Lanso at hindi rin sila bagay sa isa't isa. Kung ang lahat ay ibabatay lamang sa pera, maaaring tumagal ito sa isang kwentong puno ng kapighatian para kay Lanso. Dahil dito hindi na napigilan ng master ni Lanso ang kanyang galit, sinabihan niyang itigil na ni Ming ang kanyang mga kalokohan at sa gitna ng galit inilabas nito ang isang espada at agad na umatake kay Ming. Ngunit bago pa tumama ang atake dumating ang Vice Headmaster at buong tapang na iniutos sa lahat na huminto. Nilakasan niya ang kanyang boses at mariing sinabi kung paanong naglakas loob silang saktan ang isang estudyante ng Dongqi Academy at kasabay nito pinakawalan niya ang kanyang natatanging kapangyarihan. Biglang nagbukas ang maraming portal sa tabi ng master at nagsimulang lumabas mula rito ang mga espada. Sa nasaksihang tagpo hindi na napigilan ng guro ni Lanso ang kanyang takot at maging ang mga elder ng Xuanshan Holy Land ay napilitang umatras. Nagsalita ang Grand Elder ng Xuanshan at sinabing wala raw silang balak na saktan si Ming kaya't wala raw dapat ipag-alala ang Vice Headmaster. Matapos marinig ang utos agad na hininto ng Vice Headmaster ang kanyang martial arts skill. Ang mga batang nanunood ay nag-akala na makakapanood sila ng matinding laban o malaking eksena ngunit bigla na lamang itong tinapos ng hindi inaasahan kaya nagsimula silang magbulungan at magreklamo. May mga nagsabing ang Xuanshan ay isa ring Holy Land ngunit mas mahina kumpara sa ibang Holy Land at hindi nila inakalang gagawa ito ng ganitong klaseng bagay. Pinag-usapan ng mga tao na ang pinaka-espesyal na skill ng Xuanshan Holy Land na tinatawag na White Sword Skill ay ibebenta sa ibang Holy Land at para may segawa ito ay gagamitin ng isang babae ipapakasal siya sa iba. Para sa kanila napakababa na ng pinapakita ng Xuanshan Holy Land. Dahil dito ipinaliwanag ng sect leader na walang sinuman sa Xuanshan Holy Land ang nais ibigay ang kanilang White Sword Art sa ibang sect at nanindigang mananatili ito sa kanilang pangangalaga. Nagpasalamat siya sa paalala at sinabing hindi niya alam ang mga naganap noon pero sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit, sinabi niyang wala nang dapat ipag-alala at aalagaan nila si Lanso. Matapos iyon nagpaalam si Ming at nagpasalamat ng magalang bago umalis. Nais din sanang sumama ni Lanso sa kanya ngunit pinigilan siya ng kanyang master at tinawag siya pabalik. Sa puntong yun huminto si Lanso, iniisip na siya ay disciple ng kanyang master at kailangan niyang sumunod sa mga utos nito. Sa gitna ng lahat ng naruroon naalala ni Ming ang kabutihan ng mga elder ng Xuanshan Holy Land at naniwala siyang hindi nila hahayaang mapahamak si Lanso. Inisip niya na kung may hindi magandang mangyari maaari itong e-report ni Lanso sa kanyang sect leader o sabihin sa kanya. Sinang-ayunan naman ng sect leader ang pangako at sinabi na aalagaan si Lanso at walang makakapanakit sa kanya. Gamit ang telepathy ipinaabot ni Ming kay Lanso na lumaki na ang gulo dahil maraming disciples mula sa iba't ibang Holy Land ang nakasaksi at alam na ang lahat. Kaya para sa kanya malabong may gawin ng buong sekta laban kay Lanso ngunit may posibilidad pa rin na ang kanyang master ang gumawa ng masama o magparusa sa kanya. Tumugon naman si Lanso na gagawin niya ang lahat upang makaiwas sa kanyang master.
Pagkaalis ni Ming kasama ang kanyang grupo, hindi maitago ng master ni Lansu ang matinding galit at sinabi sa sarili na hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari. Pagdating sa labas, ipinaalam ng Vice Headmaster sa lahat ng naruroon na tapos na ang kanilang pinapanood kaya maaari na silang bumalik. Naroon pa rin si Zhao Tian na punong-puno ng galit at sinabi nito na kapag nagharap sila ni Ming sa laban sisiguraduhin niyang papatayin niya ito. Sinabi ni Ming walang dahilan upang umatras at buong loob niyang haharapin ang kanyang hamon dahil handa siyang makipaglaban anumang oras. Ipinakita sa susunod na eksena ang headmaster na labis ang galit at sa kanyang pagkairita ay hindi niya maitago ang pagkadismaya kay Ming. Hindi raw niya inaasahan na sa simpleng utos na mag-ikot lang ay haantong ito sa paglapit ni Ming sa elder ng Xuanshan Holy Land at pagsimula ng napakalaking problema roon. Sa kanyang pananaw, lubha nang lumakas ang loob ni Ming. Hindi raw ba nito alam kung sino talaga ang elder na yon? Isa itong napakamakapangyarihang martial arts god at kung hindi siya naroon para iligtas si Ming hindi ito makakatakas kahit gaano pa karami ang dala nitong pera. Ngunit imbes na matakot ngumiti lang si Ming at sinabing hindi na kailangan pang magalit ng headmaster. Para sa kanya mababait ang mga elder ng Xuanshan Holy Land at hindi man lang siya pinagalitan kundi mahinahong pinakinggan. Ngunit nilinaw ng headmaster na mahinahon lamang ang elder sa harapan ni Ming ngunit kung nagalit ito wala ni isang makakaligtas sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na iisa na lang ang martial arts god ng Xuanshan Holy Land. Bagamat napakatanda na nito taglay pa rin ito ang matinding lakas at kung hindi dahil sa mga elder na sumusuporta sa kanya matagal nang bumagsak ang kanilang sekta. Isa rin sa mga layunin nila kung bakit nais nilang ipagsanib ang kanilang Holy Land sa Sword Pool ay upang humingi ng suporta dahil sa kasalukuyang paghina ng Xuanshan Holy Land. Nagtaka si Ming kung bakit iisa na lang ang martial arts god sa Xuanshan Holy Land gayong dapat sana ay marami roon. Ipinaliwanag ng headmaster na dating ang marami ang martial god sa lugar na iyon. Isa sa mga pinakakilalang god noon ay si Emperor Kang, isang dating estudyante ng Dongqi Academy, ngunit sa isang misyon marami sa kanilang martial god ang napatay at dahil doon ay bumaba ang reputasyon ng Holy Land. Mula noon ay hindi na muling nakabangon ang kanilang lakas at kung hindi malalim ang pundasyon ng Xuanshan Holy Land siguradong matagal na itong nawala. Pumasok din sa usapan ng Vice Headmaster at sinabi na sa palagay niya maraming disciples ng Sword Pool Holy Land ang galit kay Ming. Matagal na raw ang alitan nila at sa darating na kompetisyon ay kailangang maging maingat si Ming dahil tiyak na hindi siya palalampasin ng mga yon. Habang sila'y nag-uusap biglang narinig mula sa labas ang may ingay na tinig. May isang taong nagpahayag na nagtayo siya ng ring at bukas yun para sa sinumang gustong hamunin siya. Ipinahayag na magsisimula na bukas ang Hidden Dragon List Competition ngunit bago yun ay may pagkakataon muna ang lahat na kumita ng pera. Sino man ang sumali sa labanan ay maaaring manalo ng 100,000 martial coins at ang registration fee ay 10,000 martial coins lamang. Isa pang ring ang itinayo ng Yin Yang Sect. Nag-aanyaya rin sila na magparehistro at lumaban at ang premyo naman nila ay 300,000 martial coins para sa sinumang magwawagi. Nagtanong si Ming sa headmaster kung ano ang ingay na naririnig nila sa labas at kung ano ang nangyayari roon. Nabanggit niya na ang Hidden Dragon Competition ay gaganapin pa kinabukasan kaya't nagtaka siya kung bakit ang dami nang nagtatayo ng ring ngayon pa lang. Ipinaliwanag ng headmaster na bilang mga martial artists may dalawang bagay lamang silang hinahabol, ang makakuha ng mas maraming lakas sa pamamagitan ng martial arts at ang magkaroon ng pagkakataong lumaban sa malalakas na kalaban. Bukod doon kailangan din nila ng maraming martial coins kaya't sa ganitong pagkakataon kung saan pareho nilang makukuha ang dalawang ito talagang sinasamantala nila ang pagkakataon. Iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar ang naroon, bawat isa'y nagtatayo ng sarili nilang arena at sabay na rin dito ang pagsusugal. Nagdagdag naman ang Vice Headmaster na kung gusto ni Ming maaari rin silang magbukas ng sarili nilang ring at lumaban dahil malaki ang posibleng kitain dito. Nagtanong ang isa sa kanila kung paano hahatiin ang kita kung sakaling sila ang manalo. Ipinaliwanag ng Vice Headmaster na may matagal na siyang patakaran, kung lalaban sila sa ilalim ng kanilang pamumuno makukuha nila ang 70% ng kita habang ang natitirang 30% ay mapupunta sa kanila. Dahil dito nagpa siya ang headmaster na tulungan sila at gamit ang kanyang kapangyarihan ay binago ang anyo ng lupa at itinaas ito upang maging arena. Ipinahayag niya sa lahat ng mga disciple roon na magbubukas ng sariling ring ang Dongqi Academy. Ang kanilang mandirigma ay nasa ikatlong antas ng martial arts warrior stage.
Sino mang may mas mataas na antas na lalaban at mananalo ay makakatanggap ng 300,000 martial coins, ngunit kung matalo man kalahati lamang ng kanilang martial coins ang mawawala sa kanila, at kung may susubok na hamunin ang kanilang mandirigma na pareho ng antas, kinakailangan niyang magbayad ng 300,000 martial coins. Pagkarinig nito, labis na natuwa at nasabik ang mga disciple. Ayon sa kanila, magandang oportunidad ito para kumita. Kung mas mataas ang kanilang realm sa warrior ng Dongqi Academy at sila'y manalo, makakakuha sila ng malaking gantimpala, at kung matalo man kalahati lang ng kanilang martial coins ang mawawala. Dahil dito, agad-agad silang nagtungo sa arena upang magpatala at makilahok sa laban. Kasabay nito, inutusan ni Ming si Zhang Heng na alam na raw nito ang kanyang gagawin. Agad namang inilatag ni Zhang Heng ang kanyang mesa kasama si Mei Ru at nagtayo sila ng sariling pwesto para sa pagsusugal na hiwalay sa arena. Ipinaalam nila sa lahat na mayroon silang mandirigmang nasa ikatlong antas ng martial arts lamang, at kung may magdadala ng mas mataas na antas ng warrior para lumaban dito, siguradong makikinabang sila. Ipinaliwanag nilang malaki ang kikitain ng sinumang tataya sa sinuman sa dalawang lalaban, kaya't marami ang nagtipon sa kanilang mesa para tumaya. Mga Lods, please paki-hit ng subscribe button at like, at paki-share na din ng ating mga video. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel.